Oh, ayan. Good morning. Tayo po ba ay naghagalak ngayong umagang ito? Amen. So, dapat nga po talagang tayo ay magalak dahil katatagpuin natin ang buhay na Diyos. Amen? At before po tayo mag-umpisa, nais ko po munang basahin yung sinabi rito sa Psalms 103, verse 1. Si Yahweh ay papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang ngalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Amen? So, sa umagang ito, utusan natin ang ating mga sarili, ang ating kaluluwa na talagang papurihan ang ating Diyos na buhay dahil tunay nga na ang kanyang pangalan ay banal. Amen? Talagang sa umagang ito, anuman yung mga problema pagsubok, iset aside muna natin yan. Hayaan natin na ang presensya ng Panginoon ay maranasan natin sa umagang ito. Amen? So tayo po ay tumayo at tayo po ay manalangin. Oh God, hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Ama, salamat po sa muling pagkakataon na ikaw ay aming makaniig sa umagang ito, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na hangad ng aming puso na ikaw ay palagi naming makasama, maranasan ng iyong presensya. Dahil sa presensya mo lang kami nakatatagpo ng kapayapaan, kapanatagan, katiwasayan sa aming magulong isip na minsan, Panginoon, dahil sa dami ng mga problema, pagsubok na ipinahihintulot mo. Pero salamat, Panginoon, sa iyong mga pangako. Dahil, Lord, sa mga pagsubok na iyan, Panginoon, pinatutunayan mo sa amin na kailanman ay hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan. At sa magitan ng mga pagsubok na yan, Panginoon, pinatutunayan mo sa amin kung gaano kakabuti. Kaya, Ama, sa umagang ito, Panginoon, dagyan mo ng iba yung pagnanasa ang aming mga puso na maibigay ang best naming pagsamba sa iyo, Panginoon. Dahil tunay nga, O Diyos, na ang buhay naming ito, Panginoon, wala po kaming pwedeng itago. Hayag at lantad sa iyo ang aming buhay. Batid mo ang kalagayan, ang sitwasyon ng bawat isa sa amin at ang lahat ng mga gumugulo sa aming isip, ito po'y aming ipinagkakatiwala sa iyo, Panginoon. Lord, in your presence, there is peace, O Lord God. In your presence, there is joy, Panginoon. And in your presence, there is healing. Lord, sa aming mga karamdaman na pinagagaling mo kami at pinalalakas. Doon pa lang, Panginoon, wala nang pagsidla ng aming puso ng kagalakan, Panginoon. Dahil sa kabilangan ng aming mga nararamdaman sa aming katawang ito, Panginoon, sa aming physical, Lord, kami po ay pinalalakas mo. Kaya, Lord, salamat sa umagang ito. Na ikaw po ang patuloy, Panginoon, na mabigyan ng parangal sa aming kalagitnaan, hindi ang aming mga sarili. Sa lahat ng tatayo dito sa harapan, Panginoon, sa mga tutugtog, sa mga awit, Lord, sa mga awiting makalaingit na nais mong marinig, mabuksan nawa ang iyong trono sa langit. At mula dyan, tunghayan mo ang iyong mga anak na ito, Panginoon. At sa mga salita mong aming maririnig na dadalhin ng aming mga pastor, Lord God, salamat na ito po ay magbibigay ng panibagong sigla at kalakasan sa bawat isa sa amin. Kaya ang gawain ito sa iyo po na yung pinagkakatiwala, maging ang tagumpay nito. Pinupuri ka namin at patuloy na pinasasalamatan, Ama, itong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Excited na po ba tayo pumuri at sumamba sa ating Diyos? Amen. Hallelujah. Atin pong awitan ng papuri ating Diyos ng buong galak, ng buong saya, at may buong pagtitiwala sa kayang gawin niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Karapat-dapat po ba siya sa ating pasasalamat? Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We invite you,
in our treasure. I'll bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've done in my life. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Yes. For all you've done in my life. You took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. You, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yes, Father. Hallelujah. Hallelujah. Your grace is enough. Amen. Tanging ang grasya lang ng Diyos ang bumubuhay sa atin. Amen. His grace is enough. More than enough. Hallelujah. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. God, your grace. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Great is your faithfulness, oh God. Great is your faithfulness, oh God. You wrestle with the sinner's heart. You let us by still waters. You led us by still waters and to mercy. And nothing can keep us apart. Nothing can keep us apart. So remember your people. Remember your people. Remember your children. Remember your promise, oh God. Sabihin mo, your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Great is your love and justice, God. Great is your love and justice, God. You use me, you use the weak. You use the weak to lead the strong. You led us in the song. You led us in the song of your salvation. And now your people, now your people sing along. Remember your people. Remember your children. Remember your promises, oh God.
for me. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Your grace is enough. Heaven's reaching out to us. Your grace is enough for me. Yes, Lord God, your grace is enough. I'm covered with your love. Your grace is enough for me. For me. Father, truly your grace is enough. Hallelujah. Yes, sa oras po na to, patuloy ka po namin itataas. You are exalted. You are exalted on high. Hallelujah. Yes, Lord. Hangarin po namin ang kagalakan mo. Dahil ang kagalakan mo ang siyang kalakasan ng bawat isa sa amin. Hallelujah. Yes, you are exalted, the King is exalted on high, and I will praise Him. You are exalted forever, exalted, and I will bless your name. You are the Lord, forever your throne shall reign. Heaven and earth rejoice in your holy name. You are exalted, our King is exalted on high. You are exalted. You are exalted, our King is exalted on high, and I will praise Him. You are exalted forever, exalted, and I will bless your name. You are the Lord, forever your throne shall reign. Heaven and earth
the strength. Thank you for picking me up. Hallelujah. You're my strength. Praise you, Jesus. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as precious, seeking you as the precious stones. Lord, to give up, I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, Jesus, Love of God, worthy is your name. Jesus, Love of God, worthy is your name. Taking my sin, my confession. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Sing Jesus, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your Continue to sing Jesus. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Say it, Jesus. Jesus, Lamb of God, worthy
your name, and you deserve our praises. You deserve our honor. Hallelujah! Hallelujah! Let's lift the name of Jesus. Thank you, Jesus! Hallelujah! Thank you, Jesus, for your grace. Thank you, Father, for your love. And thank you, Holy Spirit, for the fellowship. Hallelujah. Let's continue to praise the Lord. Look at your left, right, front, back. Tayo po ay magbatian sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Hallelujah! Because our God's grace is enough for us. Amen? More than enough. Amen? Hallelujah! Thank you. Thank you, Jesus. Hallelujah. Your grace is enough. Great is your faithfulness, O God. Hallelujah. Lord. Great is your faithfulness, O God. You wrestle with the sinner's heart. You led us by still waters and to mercy. And nothing can keep us apart. Remember your people. Remember your children. Remember your promises, oh God. 'Cause your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. God, your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Lord, your faith, your love, and justice, God. Hallelujah. Use me. Use the weak to lead the strong. You live in the salvation. Song of your salvation. Amen. Hallelujah. And all your people sing along. So remember your people. Remember your children. Remember your promise, oh God. Say yes, your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Heaven's reaching down to us. Your grace is enough. Heaven's reaching down to us. Your grace is enough for me. I'm covered with your love. Your grace is enough. I'm covered with your love. Your grace is enough for me.
Good morning! Tunay nga na napakabuti ng ating Diyos, 'di ba? Sa awitin, Your grace is enough. So, sino po yung magpapatotoo sa umagang ito? Sige po, maraming mga bagay na, mabubuting bagay na ginawa ang Diyos sa atin. So, sino po ang unang magpapatotoo? Ayan, okay po. Si Sister Rose. Sister Rose. Ayan. Palakpakan natin ng Diyos. Good morning po sa bawat isa sa atin. Glory to God. Tayo narito at nagtitipon-tipon para sa Panginoon. Una sa lahat, nagpapasalamat po ako sa buhay ng bawat isa at na tayo nagising at malakas sa anumang nababalitaan natin sa ating kapaligiran. Patuloy tayong magpuri sa Panginoon. Dahil ito yung ating kalakasan, yung magpuri sa Kanya. Nagpapasalamat po ako dahil doon po sa pamangkin ko na nasa PGH, talagang sabi ko napakabuti talaga ni God. Pagka sama-sama kayong nananalangin ng pamilya mo, talagang nakikinig siya. At nairaos niya na po yung kanyang bone marrow at yun din pong biopsy. Kahit na po medyo may kamahalan, na i-provide po ni God yung kanyang pangangailangan. At salamat po dahil sabi nga niya po ay patuloy siyang nakakaramdam ng kalakasan. At nagpapasalamat po ako sa ating simbahan na kasama siya sa mga prayer requests. To God be the glory. Amen. Amen. Purihin ng Panginoon. Tunay nga na napakabuti ng ating Diyos. Pinoprovide niya lahat ng ating mga pangailangan, yung kagalingan lalo ng pamangkin ni Sister Rose. Amen. Sino pa po? Ayan. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Ate Chona. At Sister Vicky. Sister Vicky. Ayan. Hindi, Praise God. Wise is a person who wins the souls. Yun ang yung sino yung nag-win ng soul, wise daw, sabi ng Lord. Sa Proverbs yun. Kakabasa ko lang. At nung last October, tama ba yun? Kailan kayo pumunta oo. Sa September yun, no? Batangas. Kasi ni-request po ng Batangas daughter, September, yung tawag yun? Yung teacher's training. Kasi inano ko. Teacher's training. Ang mga kapatiran doon ay parang sabihin natin na galak na galak. Bundok po yun. Exciting kasi nakakatawid yung jeep sa mismong river. Nakapunta na kami doon ni Mama nung that time buhay pa siya. Parang espasol yung mga buhok namin pagdating doon sa lugar. Pero ngayon, nakakatuwa kasi sementado na. Pero hindi pa rin nawawala yung pagtawid ng river. Yun. Ang kagandahang loob ng Panginoon ay natapos kami ng 4 na days doon at ang daming mga bata at ang mga kapatiran na adult ay mismong nagising sila at natuwa na para sila nag-aaral ng Bible School. Okay? Sabi ko, bawat isa sa inyo ay you have all the privilege at karapatan para matuto ng salita ng Diyos. Okay? Hindi lang sabihin na natin na kailangan mag-aral ka ng Bible School. Ganyan. Although, hindi ko sinasabi, dinidiscourage, although kailangan nyo umattend ng mga ganong schooling. Okay? Ako, course ko is animal husbandry. Sa mga hayop ako. Okay? But nurse po ako ng hayop. Hayop nga lang. Okay? Pag ikaw ang nalagaan ko, tao ka. Okay? Yun ang doon. Pero nag-aalaga rin. Baga sa kaya rin naman eh. And then, nag-aral po ako, kumuha ko ng course ng pagtuturo. At doon na nagsimula na nilagay na ng Lord sa heart ko na magturo ng mga bata.
Okay? Kasi lagi kong iniisip, nakakaawa ang mga bata na i-ignore sila when it comes papunta ng church. Huwag kami. Uy, tahimik. Parang ganon. Hayaan mo sila. Ang kingdom ng Panginoon na ay best para sa mga bata. Maliban na lang sa Matthew 18, maliban na lang ikaw ay maging bata. Katulad ng mga bata. Hindi batang isip, batang like. Okay? Kasi sila ay napaka-inosente at napaka-pure ng heart nila. So, that time ay 31. Oo, children. Imagine, sa Lubog, Batangas, 31 children pala yun na andun. So, may nag-sponsor din na nagbigay ng mga school supplies. At pag bumabagyo doon, at ang nakaka-excite din dahil natulog kami sa church doon at may building doon. So talagang hindi na kailangan ng aircon kasi pasok-labas yung hangin. Nakakatalagang nag-brown out pa. Pero exciting kasi 3 kami na ando natutulog ni Pastora Norma. Okay lang. Katapos, pag ikaw mag-CR, umihi ka na talaga bago matulog. Kasi ang CR papunta pa doon. Okay? At talagang madilim. Okay. Ngayon, nung umuwi naman kami, umuulan na, umuwi. Sabi ko, Lord, uuwi na kami. Sabi ko ngayon, uuwi na kami. So, maganda yung araw. Paglabas namin ng pababanan ng bayan, doon na, o mag-push na naman, talagang nagpakita na naman ng bagyo. Kasi bagyo na that time, pumapasok na sa ating territory ng Philippines. So, thank you, Lord. Sabi niya, mga sis, saan na kayo? Nag-text, sabi niya, ay, nandito na kami sa baba. Dito, bumabagyo. Bumabagyo na daw. Sabi ko, Lord, napakabuti mo. Dahil iniingatan mo talaga ang mga anak mo. Kasi the moment na naabutan kami ng bagyo doon, yung river na tinatawid na namin, hindi na, mag-i-stop talaga kami hanggang humupa yung tubig. So, thank God dahil ganun pa rin na kapag ginagawa mo ang ministry at mission ng Panginoon sa buhay mo, iingatan ka niya. At hindi lang iingatan ka niya, pagpapalain ka pa niya. Subukan niyo yun. Paggamit ka kay Lord. Kasi nagkakaroon ng tawag dito, yung pagpipigil niyo sa sarili niyo, paano yan? Pag iniwanan ko ang aking trabaho. Diba? Ganun kagad eh. Pag iniwanan ko trabaho ko, sino magpapakain sa akin? Abay, way back 2018, yan ang nasa utak ko. Kaya nga, I stopped going to abroad during that time. Pero hanggang ngayon, buhay ang Panginoon natin na nag-aalaga sa kanyang mga manggagawa. Okay? By November, fly na naman ako. Hindi po ako lilipad. Sasakay ako ng eroplano. Papunta ng Antique ulit. Dahil ang mga bata doon, naghihintay na naman for Christmas party. Kaya, kahit, sabi ko nga, ilang Sunday na akong gustong mag-testimony. At buhos pa rin ng Lord ng kanyang pagpapala. Kaya dadaling ko na lang doon. Sabi ko, Lord, next year ko na naman sila makikita. Siguro magkikita na lang tayo ng August 31 ulit for the 40th church anniversary ng VGCC. Okay. I hope na lahat kayo magpagamit sa Panginoon. Kasi malapit na talaga siyang dumating. Yang mga lindol, mga sunog, please, alalahanin niyo yan. Warning na yan. Huwag kayong pahayahay. Yung Kristiyano bukas, Kristiyano ngayon, tapos ewan ko, Monday to Saturday, hindi Kristiyano, Sunday Kristiyano. Hirap yan. Baka pag dumating ang Panginoon, nakikita nyo na lang, damit na lang ang naiiwan dito. Tapos sasabihin nyo, saan kaya sila pastor? Saan kaya nagtanungan kayo?
Saan sila? Bakit? Iwan ko nga, nahanap ko eh. Yun ang pala yung sign na iwan ka na. Kasi nagtanungan na kayo eh. Di ba? Pero kung hindi ka nagtanungan, kasama ka. Okay? Hindi biro yan. It is written in the Word of God. Ha? Ngayon pa lang, renew nyo lagi ang inyong pag-ibig sa Panginoon. Maging pamumuhay nyo ay buhay ng Panginoong Jesucristo. Pag ikaw pinapersecute, mapalat ka. Dahil nakikita sa iyo ang ilaw. Pag kasama mo siya at katsokaran mo, ibig sabihin, mag-ingat ka. Hindi nakikita sa iyo ang ilaw. Amen? Hindi ka lumalago. So see you next year sa 40th anniversary ng VGCC. God bless you. And kailangan ko nyo ang inyong prayer, please. Dahil isa lang po ako doon, nagtitrain pa ako sa Antique. Isa lang ako doon, hindi ko pwede madala yung ibang teacher. Ayaw nila. Hindi ko alam kung natatakot. O, ewan ko. Sinong gusto pumunta ng Antique? Alika, sasama kita na sa November. Akong bahala sa pamasahe mo. Ganun eh. Magbabas lang tayo. Okay. Okay, ready ka ha? Yung mga, ako, paghandaan na, tsaka na lang. Ay, naku po, wag ganun. Kasi sabi mo, Lord, nandito po ako. Andito ako, imbis na send them. Ganun eh, Lord, andito po ako. Praise God. Pero sila ang isugo mo. Parang ganun. Di ba, wag ganan. Okay. And God is our great provider. Always. Magtaka ka na nag-work ka Monday to Sunday. Monday to Sunday, mag-work ka ng Monday to Sunday. Wala kang bibigay na araw sa Panginoon. Baka ang sa akin, yung lahat na pinag-ipunan mo ng isang week o ilang months, i-hospital bill mo lang yan. Nakalimot ka na sa Lord eh. Hindi ko kayo tinatakot, pero ganun ang standard ng Lord. Sabi ng Lord, seek me and you will find me. Knock and the door shall open. Ano pa? Ano pa isa? Seek me, knock. Ha? Ask. Oh, galing. Sabi ng mga iba. Ang tagal ng memory version, okay? So, ask, knock, and seek. Okay? To God be the glory. Thank God. So, siguro naman lahat tayo may calling. Kaya lang, hindi natin ito pinapansin, no? Tinidedma lang natin. Pero, ganun pa man, napakabuti ng Panginoon, mahaba-haba pang panahon, gusto tayong gamitin ng ating Diyos. Kaya, be ready. Salamat sa Panginoon. Isa pa. Okay. So, lahat po tayo ay kailangan ay makinig. Di ba po? Makinig, magbasa, mag-aral, magsaulo, bulay-bulay. Higit sa lahat, ipamuhay po natin ang salita ng Diyos. So, handa na po tayong makinig. Tinatawagan na po natin ang ating pastor, Pastor Nonan Casimiro Jr. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Praise you, Lord. Amen. Yan. So, yan po ay challenge na binigay ni Sister Vicky. No? Pero naalala ko lang, meron naman pong iba't ibang paraan na tayo ay gamitin ng Panginoon sa pagbimisyon. No? Hindi lang naman yung ikaw ay pupunta doon. Pero may nag-volunteer na doon kanina eh. No? Oo. Yan ang sabi ko, wala nang uwian yon. Binawi niya. Okay. So, ang una po ay panalangin. No? So, hindi ka man makapunta ron sa mission field, pwede mong ipanalangin yung mga manggagawa, yung mga lingkod ng Panginoon. Pangalawa, pwede kayong magbigay. Diba? Kailangan kasing talagang may suporta yung gawain ng Panginoon. Sabi nga sa Romans chapter 10, no? Paano sila makapakinig kung walang mangaral? No? Paano makapangaral kung walang
isusugo, di ba? At pwede nating dagdagan yon. Paano maisusugo kung walang pera? Di ba? So, maging practical ho tayo. Kailangan talaga ng pera, no? Sa anumang pagkilos natin. At pangatlo, yung pong tayo mismo ay pumunta doon sa mission field. Okay, so maraming ganyang pagkakataon sa ating kongregasyon. Alam niyo naman na meron tayong mga daughter churches at yan ay dinadalaw po natin. Pwede kayong sumama doon, no, sa pagdumalaw po sa mga daughter church. Pero syempre, KKP. Okay? KKP, kanya-kanyang pamasahe. Okay? So, pero pag ninasa nyo yan, I believe darating yung tamang pagkakataon, makakapunta kayo ron. Okay? So, praise the Lord. So, sa umaga pong ito, tayo po ay muling dadako sa pakikinig natin ng salita ng Diyos. At handa na po ba tayong makinig ng salita ng Panginoon? Amen. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po yung manalangin. Isama na rin natin sa panalangin dahil nasabi ni Sir Vicky kanina, pag-pray natin siya. At isama pa rin natin sa panalangin ng ating bansa. No? Dahil hindi lang yung mga corruption issues ang problema natin, pero maging yung mga natural calamities na nagiging madalas, no? Katulad ng mga lindol. Kaya noong isang araw may natanggap akong message mula yata sa PhilBox yun, no? Kung paano rin tayo maghahanda para sa Big One. No? Yan. So, maigi naman talagang tayo ay may paghahanda rin, pero higit sa lahat, magtiwala tayo sa Panginoon na siya ang mag-iingat sa atin. Amen? Hindi tayo yung katulad ng iba na nagpapanik, no? Talagang natatakot dahil alam natin kasama naman natin si Lord. Amen. So tayo po yung manalangin. O aming Ama, maraming salamat po muli sa umagang ito na kami ay tinulungan niyong makarating sa inyong banal na gawain, sa iyong biyaya, Panginoon, ano man po ang aming kalagayan, ano man po ang mga nangyari sa amin sa nakarang mga araw, tunay nga, O Diyos, na ang iyong biyaya ay sapat para sa amin, katulad ng inawit namin kanina. At patuloy, Panginoon, ang biyaya niyo ay masaganin yung binubuhos sa aming lahat. At sa umagang ito, Panginoon, kami ay dumadalangin, kami ay lumalapit sa iyong trono ng biyaya at tinataas po namin, O Diyos, ang mga gawain po ninyo sa iba't ibang lugar ng aming bansa na ito'y pinangunahan ng iyong kongregasyon. Dinadalayan po namin, O Diyos, ang mga iba't ibang daughter churches po sa Batangas, sa Quezon, sa Masbate, maging Lord doon sa Antique, Panginoon, na meron pong children's ministry na napasimulan sa pamamagitan po ni Sir Vicky. Lord God, dinadalayan po namin na masaganan niyo po, Panginoong, ibuhos, Panginoon, ang inyong biyaya, Panginoon, ang inyong pong provision, O God, at ang iyong presensya higit sa lahat, Panginoon, sa mga gawaing ito. Na patuloy po ito ninyong patatagin, palagawin, at maging, Lord, yung mga lingkod po ninyo na ginagamit ay patuloy niyo, Panginoong, tugunan, O Diyos, ang kanilang mga pangailangan, bigyan po ng kagalingan, kalusugan, at katatagan, Panginoon. At dalangin din po namin, Ama, na patuloy niyo pong ilagay sa aming puso ang inyo pong hangarin, ang inyong pagmamahal para po sa mga kaluluwang hindi pa nakilala sa inyo. Gamitin niyo po ang bawat sa puso amin sa anumang kaparaanan upang kami ay maging bahagi, Panginoon, sa inyong misyon. At Lord, dalangin po namin din sa mga sandaling ito na tinatas namin ang iba na mga kababayan na naapektuhan, Lord, ng nagdaang mga lindol. Kayo, Panginoon, ang tumugon ng kanilang mga pangailangan. Tulungan niyo pa rin po ang aming pamahalaan na maging mabilis, Panginoon, sa pagtulong sa kanila at tunay nga na maibigay yung sapat na tulong na kailangan po ng aming mga kababayan. Higit sa lahat, Panginoon, tulungan niyo po ang aming mga kababayan na wala pang pagkakilala sa inyo,
Lord, gamitin niyo po itong mga kalamidad na ito para sila ay talagang maghanap sa inyo, sila ay tumawag sa inyo, maging bukas ang puso nila na makinig ng iyong magandang balita, Panginoon. Lord God, alam namin na kahit hindi maganda ang nangyayari sa aming kapaligiran, maging sa aming buhay, pangako niyo po, Panginoon, na kayo ang gumagawa para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa inyo. Kaya niyo pong gawin na ang lahat ng ito ay makatupad sa inyong magandang plano at layunin sa iyong mga nilikha. Panginoon, at maging sandaling ito, muli po, bigyan niyo po kami ng espiritual na pangunawa at kapahayagan. Lord, kayo rin po ang mag-ingat sa inyong salita na aming mapapakinggan, na hindi po ito maagaw ng kaaway sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. At tunay, Panginoon, na mangusap kayo sa isang personal na paraan na makatulong sa aming paglago at sa aming Panginoong patuloy, Panginoon, na paglilingkod sa iyo, Ama. Salamat po, Panginoon, at kayo rin po ang tumugon sa pangailangan ng bawat isa ngayon. Ano man po ang kanilang mga pasanin, mga dalahin, Panginoon, mga pangailangan, kayo pong nakakaalam. I believe, Lord, that you are enough, O God. Kayo po ay sapat para sa bawat sa po sa amin. At kayang-kaya niyo, Panginoong, tugunin at nais hangad niyo, Panginoong, tugunin ang pangailangan ng iyong mga anak. Salamat po, Ama. At maging lingkod niyo po ito ay muli niyong itago sa likuran ng iyong kalawalatian. Kailangan pong aming mapakinggan, kailangan pong aming makita sa pangalan ng aming Panginoon Yesus. At ang lahat ng mga anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Amen. Hallelujah. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Maria po kayo makaupo, mga kapatid. At sa umagang ito ay bago ko ibigay, no? Ayan, naibigay na pala. Okay. Ang pamagat ng ating mensahe ay ano nga nakasulat sa harap? Joseph from the pit to the palace. Naisip ko po sa mga kapatid, yung ating pinag-aaralan tungkol sa yung tungkol sa manlililok at yung luwad ay maganda siguro magkaroon tayo ng isang halimbawa, no? Isang Bible character na doon natin makikita yung realidad nung sinasabi nating ang Diyos ay kumikilos para tayo ay hubugin, no? Mula sa isang luwad, sa isang clay, at tayo ay gawin niyang isang magandang palayok. No? So, hindi naman siguro nagkataon, pero itong nakarang mga linggo, ang akin pong pinag-aaralan ay ang buhay po ni Jose. At nais ko na makita natin sa buhay ni Jose yung pong katotohanan na ating pong natutunan nung nagdaang mga linggo. Okay? Pero bago natin tingnan yan, meron lang akong tanong sa inyo, mga kapatid. Meron ba kayong kilalang sikat na tao na nakulong? No? No? Sino ang kilala nyo na yung sikat na tao pero nakulong siya? Ha? Si? President Duterte. Okay. Pwede. Okay. Pero hindi ko kasi naisip nung inisip ko sino mga sikat na tao nakulong. Hindi ko naisip si President Duterte. Maigi naisip ninyo. Okay. Sino pa? Sino pa? Si Kibuloy. Si Apollo Kibuloy. No? The appointed, pero hindi tama yung kanyang pagpapakilala sa kanyang sarili. No? Siya daw ang appointed son of God. No? Naalala ko si Bishop Ephraim Tendero. Nakausap yata siya, sabi, wag mo namang angkinin na hindi tama yung pag-angkin mo na ikay yung appointed son of God. Doon lahat tayo ay son of God. Pag tayo ay sumampalataya sa Panginoon, no, tayo ay anak na ng Diyos. Ang sabi yata ni Kibuloy pero alam mo, ako ang favorite son of God. No? Okay, so, nasa kanya na yon. Anyway, sige. Pero sino pa? Sige. Sino pa ang kilala nyo? Ay, naku, pinakita na.
Okay, sige, sige. Kilala niyo po yan? Yung mga millennial, kilala rin yan? Yung iba sa inyo rito, hindi niyo nakilala yan? Okay, yan ay walang iba kundi si former Senator Benigno Ninoy Aquino the third na yata siya. Anyway, no? Si Ninoy Aquino. Si Ninoy Aquino po ay nakulong siya, no? Under the Marcos administration. Pagkatapos na ma-declare yung martial law noong 1972, isa siya sa pinadakip. Kasi ano siya, isang vocal critic siya. No, yung talagang nung siya ay senador pa, talagang marami siyang mga sinasabi, no, na tungkol sa mga katiwalian ng pamahalaan. At siya ay pinakulong sa charge na subversion. At siya ay nakulong ng mahigit na 7 taon. Okay, si Ninoy Aquino. At nung siya ay nakulong, nagkaroon siya ng sakit sa kanyang puso, no, yung literal na puso. At siya ay sa pagkilos na rin ng Panginoon, mismong, kung di ako nagkakamali, si former First Lady Imelda Marcos ang nagsabi sa kanya kung gusto niyang pumunta sa Amerika para magpa-opera. Okay? At agad-agad, no, pinayagan siya. Siya ay nakapunta ng Amerika. Pero nung siya pa pala nakakulong, ganito na. Pagdating sa Amerika, so siya ay inoperahan, nagkaroon ng pagkakataon na si Ninoy Aquino ay ma-interview ni Pat Robertson sa 700 Club. Napanood niya na yung interview na yun. Anyway, pwede yung mapanood sa YouTube yon. At sinasabi niya doon sa interview sa kanya na talagang yung kanyang pagkakulong ay naging daan para talagang siya ay muling kumilala sa Diyos. Kasi nung siya ay senador, nung yung sikat na politiko, halos wala na siyang panahon para sa Diyos. Pero inamin niya, nung siya ay nakakulong, doon siya ngayon talaga nagkaroon ng panahon, no, para i-evaluate yung relasyon niya sa Panginoon. At nung siya ay nakakulong, nanonood siya parati, dahil may TV siya sa kulungan niya, ng 700 Club. No? Sabi niya, tuwing merong umaga, merong tanghali. At doon sa 700 Club, napakinggan niya yung patotoo nung isa pang nakakulong. Mamaya papakita ko. Nung siya in-interview sa 700 Club doon sa Amerika, sinabi niya na talagang, although hindi niya binagit na talagang siya tumanggap kay Lord, pero makikita mo na talagang meron na talagang unti-unting pagkilala itong si Ninoy Aquino. At hindi ko alam kung nasaan siya, kasi hindi niya binanggit sa interview sa kanya. Meron daw siyang isang nabasang libro ng isa ring nakakulong. Ang title ng libro na yon ay Born Again. At yung nakakulong na yon ay walang iba kundi kilala niya po ito? Parang hindi niya kilala. Si Charles Colson. Si Charles Colson ay nakulong dahil nasangkot siya sa tinatawag na Watergate scandal during sa administrasyon ni President Nixon sa US. At sa pagkakulong na yon, doon siya talagang nakakilala sa Panginoon. At tawag sa kanya Chuck Colson. Siya ay nagsulat ng librong Born Again at siya dahil naranasan niya yung makulong, siya ang nagpasimula ng isang prison ministry na tinatawag na Prison Fellowship. Yan po ay isang malawak na ministry ngayon, international ministry na umaabot sa mga preso. At alam niyo ba, nung minsang si Ninoy Aquino ay sumakay ng eroplano, hindi siguro nagkataon lang, pero nung siya ay tumingin siya sa katabi niya, ang katabi niya pala
ay mismong si Charles Colson. At narinig niya mula kay Charles Colson yung kanyang patotoo. Sabi nga dati ni Ninoy, parang baka ano lang yan, baka gimmick lang ni Charles Colson yun, yung pagsusulat niya ng libro, yung gano'n, para gumanda yung image ng tao sa kanya. Pero hindi, nalaman niya talaga na tunay yung karanasan ni Charles Colson. So, ibig sabihin, si Ninoy Aquino ay nakarinig ng mabuting balita ng ating Panginoon. At hindi malayo na siya ay kumilala din kay Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Amen, mga kapatid? Amen. So, pero ngayong umaga, titingnan natin ang buhay ng isang character sa Bible na siya ay nakaranas din ng pagkakulong. At doon sa kanyang pagkakulong ay marami ding binago at tinuro ang Panginoon sa kanya. At siya walang iba kundi nakita natin kanina, si Joseph. Now, maring hindi ko matapos ngayon, no? Maring 2 linggo na may bahagi ko ito. Gusto kong tingnan natin yung iba't ibang yugto sa buhay ni Jose at titingnan natin kung ano yung stage din ng, kung naalala nyo, no, yung stage yung transformation mula sa isang clay hanggang ito ay maging pot. Titingnan natin kung kailan din nangyari yon sa buhay ni Jose. At gusto kong basahin natin ang isang verse sa Old Testament sa Genesis chapter 50, verse 20. Ito ang pinaka-key verse natin. Genesis chapter 50, verse 20. Okay, naka-flash naman yan sa screen, sa English, pero gusto kong babasahin ko sa inyo yung Tagalog. Ang sabi po rito, ito ay salita ni Jose nung namatay na yung kanyang ama na si Jacob at muling yung mga kapatid niya ay lumapit sa kanya dahil natatakot sila dahil patay na yung tatay nila kung anong gawin sa kanila ni Jose bilang pagiganti. Kaya itong sabi ni Jose, Genesis chapter 50 verse 20. Sabi niya, masama nga ang inyong ginawa sa akin, subalit ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan at dahil dooy naligtas ang marami. Okay? So ang sabi doon, you intended to do me harm. Okay? You intended to harm me, but God intended it for good, to accomplish what is now being done, the saving of many lives. Alam niyo po ba na ang Genesis chapter 50 verse 20, yan ang kinikilalang Romans 8:28 ng Old Testament. Okay, alam niyo ba yung Romans 8:28? Mukhang hindi pa yata alam ng marami sa atin. Okay, pero magandang pangako yan. Ano? Dapat alam natin yan. Sabi doon, but we know that in all things, God works for the good of those who love Him. Okay? Romans 8:28. Alam natin na sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Amen. No? Yan ay pangako ng Diyos, hindi para sa lahat. Yan ay pangako ng Diyos para sa mga anak niya. Sino rito ang anak na ng Panginoon? Taas ang kamay. Amen. Ha? Yung hindi nakapagtaas ng kamay, pwede ka rin makasiguro na ikay anak na ng Diyos. Sabi sa Biblia, ngunit ang lahat ng tumanggap at manalig sa Kanya ay pinakaloban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. So ang kailangan natin gawin ay tumanggap. Kanino? Kay Jesus. Manalig sa Kanya. Yung pagtanggap natin, tandayin ng pananalig natin kay Jesus. Tanggapin mo siya sa iyong puso bilang iyong sariling Panginoon na tagapagligtas at makakatiyakan na ikaw ay magiging anak ng Diyos. So, titingnan natin kung paano ang Diyos ay kumilos sovereignly and intentionally sa buhay ni Jose. Yeah? Dahil makikita natin, at maring alam nyo na, marami ring mga hindi magandang nangyari sa buhay ni Jose. Pero,
ang Diyos pala ay kumikilos sa likod ng mga yon. Okay? So, buksan po natin ating mga Biblia. Kung dala niyo ang inyong Biblia, buksan natin sa Genesis chapter 37. Diyan po nagsimula ang kwento kay Jose. Genesis chapter 37. Actually, isa sa mga tauhan sa Biblia na marami o mahaba ang inukol ng Biblia na mga chapter sa buhay niya ay si Jose. Biro mo, from Genesis 37 to Genesis 50, doon natin mababasa ang naging buhay ni Jose. So, ginawa ko lang para mas masundan natin, parang iniisa-isa ko lang yung mga stages o yung yugto sa buhay ni Jose. Kaya ang una kong nilagay po ay si Jose ay isang privileged son. Isa siyang anak na talagang nandoon ang higit na pribileyo o pabor ng kanyang magulang sa kanya, lalo na ang kanyang tatay na si Jacob. Okay? So sabi rito sa Genesis chapter 37, mabasa natin sa magmula verse 3, makikita natin yung mga dahilan kung bakit masasabi natin na itong si Jose ay talagang privilege. Babasahin ko sa verse, anyway, naka-flash naman dyan, pero babasahin ko lang sa Tagalog. Sabi rito sa verse 3, sa unang bahagi, mas mahal ni Israel, o kaya sino ba yung Israel na tinutukoy? Si Jacob. Naalala niyo si Jacob, ano kasi siya, yung manlilinlang. Okay. Di ba nilinlang niya yung kanyang kapatid, no? No? Nag-conversation siya yung si Esau, no? Para sa kanya papunta yung pagpapala ng kanyang ama, di ba? No? Okay. At nung siya ay nandun na sa, dahil siya ay kumbaga nagtago, nagpunta doon sa lupain ng kanilang kamag-anak. Di ba? Yan. So, pero nung siya ay napunta ron, alam nyo, doon naman niya naranasan na siya ang nalinlang. Pinaranas ni Lord sa kanya, yung maling ginawa niya, naranasan niya ngayon mula sa ibang tao. Okay? Yung kanya kamag-anak na si Laban, naalala nyo? Di ba? No? Na gusto niya kasi mapangasawa yung anak ni Laban, so nagtrabaho siya. Yung si Raquel kasi ang mas mahal niya, di ba? So nagtrabaho siya ng 7 taon para mapangasawa niya yung anak ni Laban. At nung tapos na yung 7 taon at ibibigay na sa kanya si Raquel, no? Siguro tuwang-tuwa siya, no? At yun ewan ko lang kung paano yan nalaman. Basta, ang binigay sa kanya, hindi si Raquel, kundi si Leah. Bakit? Kasi kaugalian daw sa kanila, dapat yung panganay muna. Diba? So, anong nangyari? Nagtrabaho pa uli siya ng another 7 years. Pero dahil na mahal-mahal niya si Raquel, okay lang sa kanya yun. Diba? Pagkatapos kasi hindi ko nagkukwento dahil nabagit ko lang naman na naranasan niya yung panliling lang na ginawa niya. Pero, nung naka-enkwentro niya ang Panginoon, nung siya ay pabalik na sa kanilang yung kanyang lugar, na-enkwentro niya ang Lord. No? Nakipagbuno siya. Merong isang hindi niya kilalang nakipagbuno sa kanya. At nanaig naman siya. Yung nga lang, yung kanyang sakong ay napuruhan. No? Ewan ko ano nangyari. Binigyan siya ni Lord ng bagong pangalan. Dati kasi ang pangalan niya, Jacob, ibig sabihin, deceiver. No? Manliling lang. Binigyan siya ni Lord ng bagong pangalan, Israel. Nang ibig sabihin ay prinsipe. Amen? No? Yan. At dito makikita natin matanda na si Jose. At meron siyang ilang anak? Ilang anak ni Jose?
Ni Jacob, 12. Sabi rito, mas mahal ni Israel si Jose kaysa ibang mga anak. Si Jose ngayon, siya yung ika-11 anak niya. Pangalawa sa bunso. Anak niya kay Raquel. Si Jose. At sabi rito, mas mahal ni Israel si Jose kaysa ibang mga anak sapagkat matanda na siya nang ito'y isinilang. Iginawa niya ito ng damit na mahaba at may mangga. So, sabi rito, kaya siya privilege dahil mas mahal siya ng kanyang tatay higit sa kanyang mga kapatid. No? Sino ba rito mga magulang? Taas ang kamay. Taas ang kamay niyo. Yung mga magulang. Yan. Ang tanong, sa mga anak po ninyo, meron ba kayong paborito? Yung mas mahal nyo kesa sa iba? Okay. Sure? Okay. Kung gusto nyo ho na maging masaya ang buhay nyo, wag kayong magkaroon ng paborito. Okay? Pero gusto nyo maging miserable ang buhay nyo, sige. Magkaroon kayo ng paborito. Dito, ang paborito ni Jacob ay si Jose. Sabi rito, mas mahal niya. Dahil nga, sinilang sa kanya nung matanda na siya. And at this time, si Jose ay 17 years old. Tandaan niyo yung edad niya. 17 years old. Pangalawa, kaya talagang may privilege siya dahil ginawan siya ng kanyang tatay. Binigyan siya ng kanyang tatay ng, sabi rito, a richly ornamented robe. Okay, damit na talagang napakaganda. Siya lang ang binigyan. Okay? At yung damit na yan, parati yung sinusuot ni Jose. No, suot-suot niya kahit saan siya magpunta. No? Siguro, pinapakita pa. Pinagmamalaki pa niya sa mga kapatid niya. Okay? Yan. At pangatlo, kaya rin siya privilege, pero ito hindi na to dahil sa anumang ginawa ng kanyang ama. Pero dahil siya ay binigyan ng Diyos ng kakaibang panaginip. Dalawang panaginip, nababasa natin sa verses 5, mula verse 5. Minsan na naginip siya at lalo silang namuhi ng ito'y sabihin niya, napanaginipan ko, wika na Jose, na tayo ay nasa bukid at nagbibikis ng trigo. Tumayo raw ang aking binigkis at yumukod sa paligid nito ang inyong mga binigkis. Okay? Ano? Ang ibig mong sabihin ay maghahari ka sa amin? Tanong nila, sabi ng kapatid niya, at lalo silang nagalit kay Jose. Okay? So, yun ang una niyang panaginip. Na meron siya nakitang meron siya nakitang mga bigkis ng trigo at yung 11 bigkis ay yumukod sa isang bigkis sa gitna. No? At alam ng mga kapatid niya kung anong ibig sabihin nun. No? Na yung bigkis na niyukuran ay si Jose. Okay? Si Jose kasi dahil siguro bata lang na may youthful zeal. No? Basta kung ano yung kinukwento niya. Yun, napanaginip pa niya, kinuwento niya sa kanyang mga kapatid. No? At pangalawa, sabi rito, na naginip uli si Jose at isinaysay sa kanyang mga kapatid. Nakita ko sa aking panaginip na ang araw, ang buwan at 11 bituin ay yumukod sa aking harapan. At sinabi rin niya ito sa kanyang ama at ito'y nagalit din sa kanya. Bakit? Dahil alam nila na ang tinutukoy doon na araw ay yung kanyang ama. Yung buwan ay yung kanyang ina. At yung 11 bituin ay yung kanyang mga kapatid. At lahat daw na yon ay yumukod sa kanya. Siguro siya yung tala doon sa gitna. Sinabi rin niya ito sa kanyang ama at ito'y nagalit din sa kanya. Anong ibig sabihin? Tanong ng ama, kami na inyong ina't mga kapatid ay yuyukod sa harapan mo
inggit na inggit kay Jose ang kanyang mga kapatid, hindi naman ito maubos maisip ng kanyang ama. Okay? Pero alam niyo mga kapatid, yung kanyang panaginip, yun ay galing sa Diyos. Yun ay isang pahiwatig ng Diyos sa kanya kung anong mangyayari sa hinaharap. Kasi nung siya ay naging, later on, alam natin, di ba? Naging pangalawa siya kay Paraon. Talagang yumukod yung kanyang mga kapatid. Maging yung kanyang ama sa kanya. So ano yan galing sa Panginoon yan. So I believe, etong part na to, pwede natin sabihin na ito yung, sa akin lang po ito, ito yung looking stage. Di ba ang Diyos, naghanap siya ng luwad, nagagawin niyang, yung magpapalayok, naghanap siya ng luwad, nagagawin niyang magandang palayok. Dito, pinili ng Diyos si Jose. No? Kinuha ng, hinango ng Panginoon si Jose mula sa isang simpleng buhay at binigyan niya ng isang dakilang layunin. No? Merong kakaibang plano ang Diyos kay Jose. Sabi nga, kahit si Propeta Jeremias, sabi ng Panginoon sa kanya, kilala na kita at itinalaga na kita bago ka pa isilang. Amen mga kapatid? So, hindi lang yan para kay Jose, yan ay para sa bawat isa sa atin. Merong natatanging layunin at plano ang Diyos sa bawat isa po sa atin. Amen mga kapatid? No? At yan ay ipapahayag sa atin ng Diyos at kailangan tayo ay makiisa sa plano ng Diyos para sa atin. No? So anong nangyari? Naalala ko rin mga kapatid, ako naniniwala din na ang Lord nang usap sa pagitan din ng panaginip. Pero dapat suriin natin ang panaginip ayon sa salita ng Diyos. Okay, hindi lahat ng panaginip ay dapat natin paniwalaan. Marami minsan ang mapanaginip natin ay bunga ng magulong pag-iisip. Nagkwento ko nga sa mga kapatiran doon sa overnight na ako nagpapasalamat kay Lord dahil pag ako nagkakaroon ng masamang panaginip, ginigising ako ni Lord. Kasi isang araw na naginip ako na ako daw ay nasa isang hotel na gawa daw sa kahoy na hindi mo malaman kung saan ka susuot, kung ano yung papasukan mo. Kailangan ako makaalis sa hotel na yon dahil the following day daw, may exam ako sa kolehiyong pinag-aaralan ko. Graduate na ako, no? At ang layo daw ng hotel na yon, yan nung eskwela ko, siguro mga 4 na oras pa ang layo. Maghahating gabi na, hindi pa ako daw nagre-review. Ano pakiramdam ng estudyante, hindi pa nagre-review? Sunod na araw na exam mo. At isa pa, dahil sa kalituhan ko, nawawala ang bag ko. Talagang minsan yung panaginip, akala mo totoong-totoo, no? Talagang nagpapanik na ako sa panaginip ko. No? Yung bag ko na nandun yung yung cellphone ko, nandun yung nawawala. Praise God. Ginising ako ni Lord. Pagkagising ko, sabi ko, Lord, maraming salamat. Thank you, Lord, ginising niyo ako. Na hindi pala totoo yung nangyayari sa akin. Amen? Yeah, pero naalala ko na ako'y nag-aaral sa koleyo. Meron ako isang magandang panaginip. Naginip ako na ako daw ay nangangaral sa maraming tao. No? Nung time na yon, hindi pa naman ako pastor. Ako ay ordinaryong Sunday school teacher. No? Pero hindi ko makalimutan yung panaginip na yun. Nangangaral daw ako sa maraming tao. At ngayon nalaman ko na yun pala ay magkakatotoo dahil tinawag nga ako ng Panginoon para mangaral at magturo ng kanyang salita. Amen, mga kapatid? Amen? So, yun ang nangyari kay Jose. Pangalawa, so dahil doon, hindi lang siya privileged, but he is a persecuted brother.
Okay, so nabasa natin kanina yung mga naging damdamin ng kanyang mga kapatid. Sila ay wala, sabi rito, nakita natin kanina, na dinamdam ng kanyang mga kapatid at ayaw siyang pakisamang mabuti dahil sa pagbibigay ng kanyang ama nung magarang damit na yon. Tapos nabasa rin natin na kanyang mga kapatid ay naggalit sa kanya nung sinabi niya yung panaginip. Now, ito yung mga dahilan kung bakit siya inuusig ng kanyang mga kapatid. Una, ang sabi sa verse 2, ito ang kanyang kasaysayan ng si Jose ay 17 taon na. Nag-alaga siya ng kawan kasama ng kanyang mga kapatid sa ama, ang mga anak nila Bilha at Silpa. Alam niya ang masasamang gawain ng kanyang mga kapatid. Nako, yung mga kapatid pala. mga ginagawang masama. Kaya't ang mga ito'y isinusumbong niya sa kanilang ama. Okay? So si Jose ay sumbongero. Alam niyo ba yung gano'n, yung pag hindi so agad punta sa magulang, magsusumbong, di ba? So medyo, hindi lang siya sumbongero, medyo pabida pa siya. Yeah, di ba? Bida-bida. Ako yung medyo, yung mga kapatid ko kung ano mga ginagawa. Alam niyo, minsan ganyan din, naalala ko, kahit okay lumalaki, minsan rin ako, merong may pagmamalaki. Ibang sinasabi mo na, ay, ba't kaya hindi katulad ko? Yung mga ganun, no? Yun ang isang dahilan kung bakit nagalit yung kanyang mga kapatid. Pangalawa, yun nga, mahal siya ng kanyang ama at naniniwala ko yung kanyang damit ay parati niyang sinusuot. Bakit? Dahil nung isang beses na inutusan siya ng kanyang ama na puntahan yung kanyang mga kapatid, suot-suot niya yung damit na yun. Di ba? So hindi lang siya sumbongero. Ano pa? Papansin pa siya. Okay, kasi parating mapansin siya, no? Di ba? Okay. At eto pa, nung siya ay nagkwento ng kanyang panaginip, galit na galit ng kanyang mga kapatid. No? Dahil pwede natin masabi, pahangin pa siya. Di ba? So, yung mga dahilan kung bakit siya, no? Pabida, papansin, pahangin. Okay. Yan. Kaya galit na galit ang kanyang mga kapatid sa kanya. So, ano naging resulta nito? Dahil dito, una, nagbalak sila na patayin si Jose. Okay, so tingnan nyo, sa inggit, sa galit, sa selos ng kanyang mga kapatid, binalak na siya'y patayin. Babasa natin yan sa, hindi natin babasahin yung verse 12 hanggang verse 20, pero sabi sa verse 18, malayo pa siya'y natanaw na ng mga ito at nagkaisa silang patayin siya. Okay? Alam niyo mga kapatid, dito mapapansin natin yung kapangyarihan ng inggit at selos. Di ba? Nasabi sa Kawikaan, chapter 27, verse 4, anger is cruel and fury overwhelming, but who can stand before jealousy? Di ba? Marami tayong nababalitaan dahil sa selos, pumapatay. Di ba? Minsan karumal-dumal pa yung pagpatay. Di ba? Naalala yung nangyari sa isang guro ng public school. Di ba? Yung asawang lalaki, pinuntahan yung kanyang asawa na guro at doon mismo sa harapan ng maraming mga estudyante, pinagsasaksak yung kanyang asawa at ang dahilan daw ay selos. Okay? Meron lang akong kwento sa inyo. No? Okay, maiksi na pala oras ko. Pero para lang maturo sa atin kung ano dapat natin gawin pag nagkakaroon tayo ng inggit o selos. Dahil lahat naman tayo pwede magkaroon yan kung di natin babantayan ng sarili natin. Kwento ito, matagal na panahon sa London. Noong time na yon, merong dalawang
sikat na mangangaral sa London, si F.B. Mayer at si Charles Haddon Spurgeon. Si Spurgeon ay batang pastor pero magaling siyang mangaral, ang daming nakikinig sa kanya, napakalaki ng kanyang church. At si F.B. Mayer ay isang magaling din na tagapagturo ng salita ng Diyos. Merong isang kilalang pastor na pumunta sa lugar nila at doon na rin nagsimula ng church. Si G. Campbell Morgan, na galing sa Amerika. At nung si G. Campbell Morgan ay pumunta ng London, napansin ni F.B. Mayer, maraming mga tao ring pumupunta sa kanya. No? So, medyo nagkakaroon si F.B. Mayer ng medyo inggit, no? Kasi meron ng parang kakompetensya siya. Di ba? Doon na nagpupunta yung mga tao doon sa church ni G. Campbell Morgan. Pero alam niyo mga kapatid, tinuruan siya ni Lord kung anong gagawin niya. Para hindi siya mainggit, ang kanyang ginawa ay pinanalangin niya ang church ni G. Campbell Morgan at ni C.H. Spurgeon. Pinagpray niya na, Lord, pagpalain niyo po yung ministry ng mga lingkod niyo pong ito. Ang ibis na nainggit siya. At alam yung nangyari mga kapatid, lalong dumami doon sa church ni C.H. Spurgeon at ni G. Campbell Morgan. Sa sobrang dami ng dumadalo sa mga church nila, hindi na nagkasya. At yung mga tao na nag-overflow sa kanya pumunta. Amen? Amen? No? Sa kanya pumunta. Kaya ito mga kapatid, ang lesson natin doon, pray for the people you are envious or jealous of. Panalangin nyo sila. Panalangin nyo sila. Ibis na mainggit ka, ipanalangin mo na lalo silang pagpalain ni Lord. Amen? No? No? May mga napapangiti sa inyo. Siguro, ewan ko lang. Okay, so ito nangyari. Pero hindi nagtagumpay yung plano nila dahil una, meron dalawang kapatid na nakialam. Una, si Reuben. Sabi ni Reuben sa verse 21, balikan natin yung Genesis. Sabi rito, narinig ito ni Reuben at binalak niyang iligtas si Jose. Sabi niya, huwag nating patayin. Huwag natin siyang pagbuhatan na kamay, ihulog lamang natin sa balon. Sinabi niya, sapagkat ang balak niya ay iligtas ang kapatid. Okay? So, paglapit na Jose, inubaran nila ito at inihulog sa isang tuyong balon. Okay. So, yan ang nangyari. I think may picture tayo dyan. Pero ganito na nangyari. Medyo itong si Reuben ay, ewan ko kung saan siya nagpunta, no? Pagkatapos nilang sabi rito, pagkatapos nilang kumain, may dumating na mga pangkat na mga Ismailitang buhat sa Galaad. At si Huda naman ngayon, si Judah, ang nagsabi, sabi sa verse 26, sinabi ni Judah sa kanyang mga kapatid, wala tayong mapapala kung papatayin natin ang ating kapatid. Mabuti pa ipagbilin lamang natin siya sa mga Ismailita kaysa ating saktan. Siya ay kapatid natin, laman na ating laman, dugo ng ating dugo, at sila ay nagkasundo. So, anong nangyari? Binenta na lang si Jose at siya ay dinala sa Ehipto. Okay? Ano kaya ang stage yan? I believe ito yung wedging stage. Naalala niyo yung wedging stage, yung luwad ay ayun, yung pinapound, no? Talagang hinihila, di ba? Minamasa ng para, sabi natin, mawala yung hangin, mawala yung mga dumi doon, di ba? I believe, maaaring parang din ng Diyos yun para mawala yung hangin
Na yung masamang hangin kay Jose. Okay? Na yung hangin ng pagmamalaki, hindi yung ibang hangin. Na? Di ba? Okay. At maalas sa kanya yung masyado siyang yung masyado siyang confident sa sarili niya, no? Masyado siyang minsan nagiging na siya, mapagmalaki. Di ba? Ngayon, wala na siyang may pagmamalaki. At ito yung, I believe, ito yung firing stage din. Alam natin, luwad nilalagay sa apoy. Ito ang simula ng mga fiery trials sa buhay ni Jose. At ang unang mahigpit na pagsubok niya ay yung pagtataksil ng kanyang mga kapatid sa kanya. At ito ang simula ng mahabang pagkahiwalay niya sa kanyang pamilya na inabot ng 20 taon. Imagine nyo, 20 long years na pahiwalay siya. Okay, siguro tuloy ko na lang to, no? So, ang pangatlong masabi ko kay Jose, hindi lang siya persecuted brother, but he is a promoted. He became a promoted slave. Dahil pagdating sa Egypto, alam natin ang nangyari, siya ay nagtrabaho sa isang opisyal na pangalan ay Potiphar. At sabi sa verse 4 ng chapter 39, napansin, sabi kasi sa verse 2, sige, siguro para basahin na lang natin. Verse 1, pagdating sa Egypto, si Jose pinagbilihan ng mga Ismaelita kay Potiphar, ang kapitan ng mga tanod sa palasyo ng Paraon. At sa buong panahon ng paglilingkod niya sa bahay ni Potiphar, sumasa kanya si Yahweh. Ano mang kanyang gawin ay nagtatagumpay. Okay? At napansin ito ni Potiphar, at sa tuwa niya, ginawa niya itong katiwala sa bahay at sa lahat niyang ari-arian. He became Potiphar's attendant. Pinagkatiwala sa kanya ang lahat ng kanyang ari-arian. At ang resulta ng kanyang promotion na ito, sabi sa verse 6, ipinagkatiwala ni Potiphar kay Jose ang lahat, maliban sa pagpili ng kanyang kakanin. Pero sa English, may sinabi doon na the blessing of the Lord was on everything Potiphar had. Okay? Verse 5 pala yun. Mula noon, pinagpala ni Yahweh ang buong sambahayan ni Potiphar dahil kay Jose. Sa tingnan niyo, nang siya ay naging katiwala, lalong pinagpala yung lahat ng pag-aari ni Potiphar. Pero ito ang tanong, ano ang susi? Bakit siya pinomote ng gano'n na lamang? Ano ang susi, mga kapatid? I believe walang iba kundi yung presensya ng Panginoon. Dahil ang sabi sa verse 2, the Lord was with Joseph so that he prospered. Ang Diyos, kasama parati ni Jose ang Panginoon. At dahil doon, siya ay pinagpala. Amen, mga kapatid? Amen? So, tayo man pala ay malagay sa mga may hirap na sitwasyon. Dumadaan man tayo sa mga pagsubok, mabibigat na pagsubok. Ang wag nating kakalimutan, kasama natin ang Panginoon. At yun ang mahalaga. Dahil pagkasama natin si Lord, pagpapalain tayo ng Panginoon. Amen? No? Yun ang nangyari kay Jose. At okay lang ba? Medyo ituloy ko lang to. Pero, nung siya ay na-promote na, meron siyang naranasang tukso. The temptation of Joseph. Ano yung nature ng tukso na ito? It is a sexual temptation. Dahil sabi sa verse 7, verse 7, dumating ang panahon na kinahumalingan siya ng asawa ni Potiphar. Sinabi nito, sipingan mo ako. No? Come to bed with me. Alam mo, mayroon kasi binanggit dito tungkol sa itsura ni Jose. Ang sabi rito sa verse 7, si Jose ay matipuno at makisig.
Amen? No? Kaya naalala ko yung sabi ni Pastor Vlad Sabchuk. Kilala niyo si? Paano niyo kilala yun? Pero minsan nakikinig ako sa ano niya. Sabi niya, para sa inyo na good looking, no? Yung gwapong-gwapo at magandang-maganda, sabi niya, it is not a blessing. Hindi raw yung pagpapala. Okay. Sabi niya, you don't know how many temptations siguro you can overcome by the small gift called average looking. Amen? Marami raw tayong tukso na may iwasan kung tayo ay biniyayaan ng Diyos ng ordinaryong itsura. Amen? Alam niyo ibig sabihin, mga kapatid? No? Hindi tayo yung pag nakita ng naghahanap ng talent, makukuha ka agad. Di ba? Hindi tayo yung pag sumali sa beauty contest, mananalo ka agad. Di ba? Okay? Sabi niya, good looks are a problem. Problema yon pag good looking. Okay. Anyway, hindi naman ako nag-agree totally doon sa ano niya, pero kasi meron man talagang biniyayaan ng ganon, di ba? Depende ngayon kung paano mo i-carry ang sarili mo. Di ba, kapatid? No? Ang sinasabi lang dito, mas maraming naranasang tukso yung ganon. Ayun ang nangyari kay Jose. Dahil siya ay matipuno at sabi rito, siya ay makisig, na-attract yung asawa ni Potiphar sa kanya. At tingnan natin yung frequency ng temptation na yon. Gaano kadalas? Sabi sa verse 10, hindi pinansin ni Jose ang araw-araw na pagsusumamo sa kanya ng babae. So araw-araw siyang tinutukso. Alam, ang tukso talaga, hindi yan tumitigil. Yung panunukso ng kaaway. Amen, mga kapatid? At kahit pumunta ka pa sa bundok, no, gagawa ang kaaway ng ibang tukso para magkasala ka. Amen, mga kapatid? No? Pero ano ang tugon ni Jose sa tukso? Dalawang bagay. Refusal and avoidance. Siya ay tumanggi at siya ay lumayo o siya ay umiwas. Ang sabi sa verse 8, tumanggi si Jose at ang sabi, panatag po ang kalooban ng aking Panginoon sapagkat ako'y narito. Okay? Ginawa niya akong katiwala and so on and so forth. So siya ay tumanggi. Sabi sa verse 10, hindi pinansin ni Jose ang pang-araw-araw na pagsusumamo sa kanya ng babae. At sa verse 12, nung muling lumapit yung babae sa kanya, walang sabi rito sa verse, walang na hinawakan siya ng babae at sinabi, halika't sipingan mo na ako. Patakbong lumabas siya, ngunit nakuha ng babae ang kanyang balabal. Okay? So hindi lang siya tumanggi, pero siya ay tumakbo. Okay? Alam niyo sa Bible, ilang beses lang daw na sinabi na ikaw ay tumakbo. Una, o kaya mag-flee. Una, yung sinabi sa 1 Corinthians chapter 6 verse 18. Flee from sexual immorality. Flee. Talagang umiwas ka, lumayo ka. Okay? At isa pa, may sinabi sa Bible, flee from idolatry. Pero ang isang sinabi sa Bible ay tumakbo ka. Kaya hindi talaga pwede nating tangkilikin ang kanta ni Eva Eugenio. No? O tukso, layuan mo ako. Diba? Kay rami ng winasak na tahanan. Di ba? Kay rami ng kay rami ng sinugatan, o tukso, layuan mo ako. Okay, hindi pwede sa atin yung kanta na yon. Ang sinabi sa atin ni Lord, lumayo tayo. Hindi tukso ang lalayo sa atin, tayong lumayo.
Pasensya na mga kapatid, gusto ko lang basahin ito. Sabi ni Dr. David Jeremiah, ang motivation kay Joseph para iwasan ang tukso ay yung pagkatakot niya sa Diyos. Sabi niya, how could I sin against God? Meron siyang takot sa puso niya. Sabi sa Proverbs 8:13, the fear of the Lord is to hate evil. So pag may takot tayo sa puso natin sa Diyos, kakamuhian natin, lalayuan natin ang kasamaan. Amen mga kapatid? At yun ang nangyari kay Jose. Pero magandang sinabi ni Dr. David Jeremiah. Sabi niya, the conviction was in his heart before the crisis was in his life. So bago pa dumating yung mga tukso, yung ganyang mga crisis, dapat meron na tayong conviction sa ating puso. May desisyon na tayo sa ating puso na hindi tayo magpapatangay sa tukso. Hindi yung kung kailan nandiyan yung tukso, doon pa lang tayo magdedesisyon. Hindi. Kahit wala pang tukso, may desisyon na tayo sa puso natin. And sabi ni R.A. Torrey, the reason why many fail in a battle is because they wait until the hour of battle. The reasons why others succeed is because they have gained their victory on their knees long before the battle came. So, ang dahilan daw kung bakit maraming natatalo sa labanan. Dahil inaantay pa nila na sila ay nasa labanan na. Pero ang dahilan kung bakit may mga nagtatagumpay ay dahil nakamit na nila ang tagumpay sa kanilang tuhod. Ibig sabihin sa kanilang pagluhod, sa kanilang panalangin, bago pa nila harapin yung labanan. So, anticipate your battles. Abangan mo yung mga labanan mo. Fight them on your knees long before temptation comes and you will always have victory. Labanan mo sa iyong pagluhod bago pa dumating ang tukso at magkakaroon ka ng tagumpay. Amen, mga kapatid? Amen? Kaya maganda yung prayer na tinuro ni Lord eh. Diba? Sabi niya, lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Umagang-umaga pa lang, yan ang ipanalangin natin. Lord, ilayo niyo po ako sa masama. No? Huwag niyo hayaan ako'y madala sa tukso. Umagang-umaga pa lang, ipanalangin na natin yun sa Panginoon. Pero ito, ang resulta ng kanyang pagtanggi, inakusahan siya ng mali. Sabi sa verse 17, sinabi nito, naku, sabi ng asawa ni Potiphar, ang hebe yung dinala mo rito, bigla na lamang pumasok sa aking silid at ibig akong pagsamantalahin. Sabi sa verse 19, nagalit si Potiphar nang marinig ang sinabi ng asawa, kaya pinahuli niya si Jose at isinama sa mga bilanggong tauhan ng paraon. Okay? So, siya ay inakusahan ng mali at siya ay pinakulong. Anong nasang stage ngayon si Jose nito? I believe ito yung centering stage. Lalo yung luwad, ilalagay sa gitna. At sabi natin, gusto ng Lord na ang sentro ng buhay natin ay siya. Diba? Naniniwala ko nung mga panahong yun, si Jose ay nakaranas ng presensya ng Diyos at ng pabor ng Diyos habang nagtatrabaho siya ron sa tahanan ni Potiphar. At sabi natin na kung yung luwad ay nasa gitna na ng will, merong puwersa na nagpipilit na ilayo yung luwad sa gitna. At yun yung sa buhay ni Jose, yun yung tukso na araw-araw niyang naranasan. Na naisa na ng kaaway na ilayo siya sa Diyos. Pero tinanggihan ni Jose. And that is the pulling stage na ginawa ng Diyos na si Jose magtagumpay at pagpalain sa sambahayan ni Potiphar. Binigyan siya ng higit na responsibilidad bilang kanyang katiwala. At ito rin yung firing stage. Siya ay muling isinalang sa apoy dahil si Jose ay inakusahan ng mali
at siya ay pinakulong. Amen, mga kapatid? So, hanggang dito lang muna po ako dahil wala tayong oras. Tayo po lahat ay tumayo. Panginoon, maraming salamat po sa aming natutunan sa umagang ito mula sa buhay ni Jose. Lalo tigit, Panginoon, ang katotohanan na anuman ang aming kalagayan sa buhay, hindi nyo kami iiwanan at hindi nyo kami pababayaan. Tulungan nyo rin po kami, Panginoon, na katulad na Jose na umiwas sa mga tukso. Hindi po namin kaya yan sa sarili naming lakas. Kailangan namin ng lakas ng iyong banal na Espiritu. Pagpalain niyo po ang aking mga kapatid at ang iyong salita. Sa pangalan ng aming Panginoon Yesus, sa lahat ay magsabi ng Amen. And Amen. Amen. Praise the Lord. Sige po, Mari.